Andrea, may emergency na nangyari sa opisina. Kailangan ko munang umalis. Nagulat si Andrea nang humangos na umalis si Lucas mula sa grupo ng mga kaibigan at lumapit sa kanya. Ngayon na? Gulat niyang tanong. Nasa kalagitnaan pala ang reception ng kasal nila. He smiled apologetically. Sorry, may problema kasi sa mga empleyado. I have to talk with the lawyers to settle things now. May-ari ng chains ng home furnitures at appliances shop ang asawa. Sa pagkakaalam niya ay nag-e-export din ito sa ibang bansa. Minsan nabanggit nito sa kanya na may problema ang isang store nito sa Antipolo at balak nitong magbawas ng tauhan doon. Kaya lang ay nagwuwelga ang mga empleyadong matatanggal. Baka gabi na akong makauwi. Your stuff are at my place already. Ihatid ka na lang driver sa pad ko. Okay lang ba yon? Napatango na lang siya. Sige, ingat na lang. Sana maayos mo yan agad. Tila nakahinga ito ng maluwag. I'm really sorry and thank you. Hinawakan ni Lucas ang mukha niya at mariin siyang hinalikan sa noo. Without thinking twice, hinalikan din siya nito sa labi. See you later. Binalingan ni nito ang kanyang ina at kapatid at nagpaliwanag sa mga ito. Tulala lang siyang napahawak sa labi. Did he just kiss her? Naramdaman niya ang pag-iinit ng pisngi. She supposed na normal lang iyon sa lalaki. Casual kiss. Isa pa, kailangan din nilang magpakita ng sweetness sa harap ng ibang tao. Kung hindi ay baka mabuko sila. Siguro, dapat na siyang masanay. Ipinilig niya ang ulo. Ilang sandali pa ay biglang bumalik ulit si Lucas. Kung may kailangan ka, tawagan mo yung assistant ko. He'd be happy to help you. Ibinigay nito ang calling card ng assistant nito. Kinuha niya iyon. Okay, sige. Wala pa rin sa sarili na sagot ni Andrea. Kita na lang tayo mamaya sa bahay. Tumalikod na ang asawa at naglakad papunta sa pinto. Hindi niya napigilan ang kaunting disappointment na umusbong sa kanyang puso. Akala niya kasi ay hahalikan siya ulit nito. Inikot niya ang mga mata. My gosh, Andrea! Ano bang problema mo? Iling niya na saad sa sarili. Nakangiti na muling binalingan niya ang mga bisita. Lucas had a long tiring day. 3:30 pa lang ng umaga ay gising na siya dahil sa mga problema sa trabaho na kailangang asikasuhin. Pagkatapos ay kailangan pa niyang pagtuunan ng pansin ang preparations para sa kasal niya. At muli, ibabalik ang atensyon sa problema sa store branch sa Antipolo. Hinilot niya ang likod ng kanyang lieg. May stiff neck na siya dahil sa pagtulog sa desk niya nitong nakaraang mga araw. Sinipat niya ang relo. 11 o'clock na ng gabi. Napakagat-labi siya. Kainis! Sumbat niya sa sarili habang nasa loob ng elevator. Ni hindi siya nakabili ng bulaklak o kahit na ano pang pang-feast offering sa bigla niyang pag-alis sa sarili niyang kasal. Base sa experience niya sa mga former girlfriends, cold shoulders o kaya ay lantarang gera ang kasunod ng biglang pag-alis sa isang date. Ano pa kaya kung sa kasal? He was sure Andrea was mad right now. Hindi lang ito nakapagsalita kanina dahil naroon ang mga kaibigan niya at pamilya nito. Nice going, Lucas. What a great way to start everything. Wika niya sa sarili. Nagbukas ang elevator sa floor na kinaroroonan ng pad niya. Naglakad siya papunta sa pinto. Maingat niya iyong binuksan at isinara. Lucas, ikaw ba yan? Napangiwi siya nang marinig ang tinig ng asawa. Umaasa siyang tulog na ito sa mga oras na iyon dahil ayaw niyang makipagtalo rito. Unang gabi pa naman ng kasal niya. Oo. Sagot niya. Narinig niya ang mga yabag sa koridor mula sa kitchen at nakita niya si Andrea. To his surprise, she was smiling at him. Tinawagan ko yung assistant mo. Sabi niya hindi ka raw nag-dinner. Kain ka muna. 11 pa lang naman. Nawala ulit ito sa paningin niya at narinig niya ang paglalakad nito pabalik sa kusina. Surprised and somewhat confused, inilapag ni Lucas ang attache case sa coffee table. Tinanggal ang coat at ipinatong iyon sa sofa saka sumunod sa asawa.
He found his mouth watering when he smelled something delicious from the kitchen. Ngayon niya naramdaman na gutom na pala siya. Pagdating doon, natagpuan niya si Andrea na inilalagay ang isang mangkok ng umuusok na chicken soup, vegetable salad at baked oysters sa lamesa. Bahagyang napaawang ang mga labi niya. Surprise! Masayang sabi nito. Wala akong magawa kaya nagluto muna ako. I love cooking. Kung ibang naging sitwasyon ng pamilya ko, baka naging culinary student ako at hindi kumuha ng course sa accounting. Dali, try mo na. Masaya itong umupo sa silya at hinintay siyang makaupo. Still a little stunned, lumapit na siya sa lamesa at umupo sa tabi nito. Sabi ng assistant mo na hindi ka pa raw kumakain magmula nang dumating ka sa opisina. Kaya yan, niluto ko. Kwento nito. Masama kasing mabigla ang sikmura. Makakasama kapag bigla kang kumain ng mabigat dahil baka maging acidic ka lang. You cook this specifically for me? Tanong ni Lucas na nakatitig sa pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Huh? Why? Ayaw mo ba ng chicken soup? No, I like it. Mabilis niyang tugon. Itinaas niya ang tingin dito at seryoso itong tinitigan. Tell me you already ate and didn't wait for me. Tumawa ito. Siyempre naman, kanina pa ako kumain. Inintay lang kitang dumating para may kasama kang kumain. Why? Untag niya. Nakatitig pa rin sa mukha ng asawa. Nakangiti pa rin. Nakibit balikat ito. Wala lang. Habit siguro. Ganun kasi kami sa bahay kapag wala pa yung isa. Usually, hinihintay naming dumating tapos sinasamahan namin sa lamesa kapag kumakain. Does it bother you? Okay lang kung mas gusto mong kumain mag-isa. Akmang tatayo ito pero mabilis niyang hinagilap ang kamay ni Andrea. No, stay. Please. Okay. At umupo ulit ang asawa. Binalingan niya ang chicken soup at tinikman niya iyon. It was heavenly. It's really good. Wika niya habang humihigo pa ulit. Thank you. Nakangiting tugon nito. So, ibig mong sabihin ginagawa mo rin to sa kapatid mo noon? Tanong niya habang kumakain. Tumango ito. Yup. Minsan pati kay mama kapag siya naman ang nahuhuling dumating. Minsan, ako naman ang hinihintay nila kapag akong nahuhuli. Sabi kasi sa survey, mas ginaganahan daw kumain ng tao kapag may kasama. He smiled. You believe that? Why not? Mas okay naman talagang kumain ng may kasama. The family that eats together, stays together. Sabi nga. Di ba dapat the family that prays together, stays together? Pareho din yun. Giit nito. Ngumisi siya. Pagkuhan ay pinagpatuloy ang pagkain. How's work? Tanong nito pagkaraan. Terrible. Makulit yung mga empleyado. Pinagbigyan na namin ng kahilingan nila. Binigyan namin ulit ng 3 months yung manager para pataasin ng sales. Pero pagkatapos nun, talagang tanggalan ng gagawin namin sa kanila. Ang hirap din talaga maging boss, no? Saad ni Andrea. Yeah, sinabi mo pa. Akala ng iba'y masarap umupo sa likod ng desk at magbasa at pumirma. Hindi nila alam na nagkakaproblema din na baka mabankrupt ka. Isang maling desisyon ay ilang pamilya ang magugutom dahil sa'yo. Hindi na malay ni Lucas na naubos na pala niya ang chicken soup. Binalingan naman niya ang salad. And you, how was your day? She leaned over the table na parang batang excited ikwento ang unang araw nito sa eskwela. It was great. Anito. Alam mo ba yung katabi natin dito ay merong mga aso? Ang dami, ang cute-cute. May access siya sa rooftop ng building para sa mga aso kaya andun sila minsan. Ang galing. Marunong gumamit ng toilet yung mga aso. He smiled. Ang totoo ni hindi niya kilala kung sino ang nakatira sa katabi nilang pad. You like dogs? Aniya. Oo naman. I love aso, pusa, kahit isda ay okay lang. Gusto mo bumili tayo? He loved the way her face shined. Really? She squealed like a 5-year-old and hugged him. He chuckled and hugged her back.
Ay, sorry, excited lang. Mabilis itong kumalas, pero natagpuan niya ang sariling hinigpitan ang hawak sa baywang nito. It's okay. Tugon niya. Hinalikan sa noo ang asawa. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang bumili ng aso. Marami akong kakilalang merong aso na may mga anak. Pwede akong humingi. Untag nito. Okay, sige. Masayang saad ni Andrea. Hey, wala akong gagawin bukas. Saan mo gustong pumunta? I'm sorry that we can't go for an out-of-town vacation. Pero next month, gagawin talaga natin yun. Umiling si Andrea. No, okay lang kahit hindi. Magsisimula na rin ang school next month. Di naman natin kailangan mag-vacation dahil hindi talaga totoong honeymoon natin. Bahagyang nawala ang ngiti niya dahil doon. Well, that's true. Sang-ayon ni Lucas. Marahan pa rin sinusuklay ng kanyang mga daliri ang buhok nito. But if you want, we can still go. He hoped he didn't sound too hopeful. Okay lang kahit hindi na. Giit pa ng asawa. Nakaramdam naman siya ng sakit na hindi niya maintindihan. Well, as you say. Anyway, saan mo gustong pumunta bukas? Tanong niya ulit. Anito tila nag-iisip ng mabuti. Alam ko na. Kulang ang kitchenwares mo kaya kailangan nating bumili. Ay sale ata ngayon. Yun na lang gawin natin. Tumango siya. Okay. Do you wanna buy clothes too? Saka na kapag nag-sale na. Tumawa siya ng bahagya. Hindi mo kailangang hintayin na mag-sale ang malls. Sa merchandise nila, we can buy now. No. Mariin nitong iling. Kung mabibili naman ng sale, bakit mabibilihin ng mas mahal? Lucas bit his lip to stop himself from smiling. You're very stingy. She rolled her eyes. Dapat lang. Ikaw rin dapat. Hindi porket marami kang pera ay gastos ka na lang ng gastos. If people need to conserve energy, edi dapat pati money din, di ba? True. He agreed. Hey, nakalimutan mo nang kumain. Paalala ng asawa. Gusto niya sanang magprotesta nang tuluyan na itong kumalas ng yakap sa kanya. Pero nahiya naman siya kaya ibinalik niya ang pansin sa pagkain. Nga pala, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano Pero tingin ko, kailangan matulog tayo sa isang kwarto. Napatigil siya sa akmang pagsubo. It's not what you think. Mabilis nitong itinaas ang dalawang kamay. I'm not trying to seduce you or anything. Okay? Katwiran nito. Pulang-pula ang muka. Ano lang kasi, syempre, hindi may iwasang pumunta si na ate. Baka mabuking tayo kapag nakita nila yung gamit ko sa ibang kwarto. But I swear, hindi kita lalapitan. I can even sleep on the floor o kaya sa sofa. Lucas stared disbelievingly at his wife. Seryoso ba ito? Natatakot itong baka ito ang lumapit sa kanya. And what about him? Paano naman ang katinuan niya? Hindi ba nito naisip na baka siya ang lumapit dito? Well, aniya, hindi alam kung wise decision ba ang makatabi ito sa isang kama. Pero may point talaga ito. Tumikim siya. Sinusubukang itaboy sa isip ang imahe ng isang gabi sa loob ng isang kwarto sa hotel. Kung ipipikit niya ang mga mata, sigurado siyang maaalala pa niya ang pakiramdam ng balat nito sa katawan niya. Again, he cleared his throat. Ako na lang matutulog sa sofa. Wika niya at kumain na lamang ulit siya ng salad. No, pagod ka. You need to sleep on the bed. Giit nito. He looked at her. And you? I couldn't possibly let you sleep on the sofa or on the floor. Then let's share the same bed. Lagyan na lang natin ng maraming unan sa gitna. He was sure she was serious and that her offer was entirely innocent. He doubted kung may maitutulong ang unan. Well, I can really sleep on the sofa. Sa bahay namin, maliit lang ang double deck namin ni ate. Halos kasing laki lang ng sofa mo sa kwarto. So okay lang sa... No, Andrea. He said seriously. Humigit siya ng hangin. Sige, let's share the bed. King size naman yun. Are you sure?
Mukhang napipilitan ka lang. Nag-aalala nitong sabi. Hindi niya napigilang mapangiti. Her honesty was so endearing.